Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na ustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng 58th ASEAN Founding Anniversary. Yan. Yesterday, August 8, 2025, the ASEAN members celebrates the 58th Founding Anniversary of ASEAN. Yan. Kaysa ang Pilipinas na nilagdaan ang deklarasyon dito noong mga panahon noon na naglalayo ng pagkakaisa ng Asyano para sa regional unity in economic prosperity and peace and stability. So kaisa, ang Pilipinas as a founding member, yung ASEAN na yan, nung itatag itong ASEAN, o samahan ng mga Asyano. So ang Pangulong Marcos ay nagbigay ng mensahe sa anibersaryong ito. Sa gabay ng prinsipyo ng ASEAN ay patuloy tayong nakikiisa sa layunin nito na according to our President Marcos sa ating pakikipagdialogo at kooperasyon sa member states ay nakatulong tayo sa pagpapaunlad ng bawat komunidad at mga mamamayan ayon sa ating Pangulong Marcos na yung ating bansa doon sa kanyang pakikipagdialogo cooperation doon sa ASEAN. So tayo ay kaisa o nakatulong dyan sa kaunlaran at tinatamasang kapayapaan ng ASEAN. So ang ating bansa ay chair host sa darating na 2026 sa ASEAN, kung kaya nakipag-coordinate na yung ating pamahalaan doon sa Malaysia, kung saan Malaysia yung host country ngayong taon ito. So yung pag-host ng Malaysia ay nagbunsod sa ASEAN member na tulong sa ating responsibility na ating kinaharap sa ating mundo. So, yan. Unity and our responsibility. So, yan. Yan yung naging pag-host ng ASEAN during this sa kanilang sa panahon itong 2025. So, ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang ng tao. At sa isyong ito, ng 58th Asian Founding Anniversary ay nakikiisa tayo sa selebrasyong ito at liderato ng ating Pangulong Marcos sa pagharap at pakikiisa dito ng ating bansa at pamahalaan. Yan. So ang pagkakaisa ng mga Asyanong bansa sa ASEAN ay malaking bagay para sa kapayapaan at kaunlaran na magtulungan ng bawat bansang kasapi nito o member state upang sama-samang umangat at mamuhay ng maunlad at mapayapa. So, napakalaga nung unity ng ating ASEAN countries in magtulungan ito para dun sa pagunlad, pamumuhay at kapayapaan syempre dun sa ating region. ASEAN nga in supporting United Nations o globalization. So naway ang karapatang pantao ay patuloy na isulong sa ASEAN ng mga namumuno dito. At ang ating Pangulong Marcos ay kanyang isulong ito sa ASEAN na pag-ibayuhin mula sa pakikisa ng ASEAN sa United Nations na pairalin yung human rights sa buong mundo at bawat bansang kasapi ng United Nations. At isa dito, ang ASEAN country. Yan. Sana yung mga liderato ng ASEAN, bawat bansa ay paigtingin yung karapatang pantao nakasanay doon sa perspective ng ASEAN. At sana patuloy na ito ay isulong, paigtingin, paigbayuhin ng ating Pangulong Marcos sa ASEAN para ito'y lalong implement, lalo na tayo yung mag-host yung bansa natin sa darating na 2026. So lalong paigtingin ng ating Pangulong Marcos yung pagpapairal ng karapatang pantao sa basic para pairalin yung layunin ng ASEAN. So ngayon mamumuhay ay all to rights
yung bawat mga Asyano, bansang Pilipinas at yung mga iba't ibang mga bansa na nakaangkop tayo at nakasuporta sa United Nations implementation of the human rights all over the world. Sa lahat ng member states ng United Nations and also the ASEAN. So kaya yung bawat mga bansa, yung pagkakaisang yan, supporting UN in implementation of the human rights. So kaya tayo ay pagbaba, pagka pinaka-root level yung bawat mga bansa natin na susuporta doon sa United Nations. Kaya dapat ay paigtingin niya ng ASEAN para makatulong sa pagpapairal ng karapatan ng tao. Yung bawat mga bansa na lalo-lalo ito Pilipinas, tutulungan niya para mapairal yung human rights. So every Filipino will live according to rights. So sa ngayon ay hindi pa natin na fully na nakapamumuhay ang bawat Pilipino according to rights. May mga kailangan pa tayong gawin, isulong para ang Pilipinas ay makapamumuhay according to the human rights. So may mga balangkas ang human rights para tayo ay makamit natin ang karapatan na yan to live according to human rights. So, kaya yung kasi malaking bagay yan, kung mas maunlad yung isa, makatutulong siya sa mga hindi maunlad to implement human rights. Yung mga maunlad, kanilang mai-implement yung human rights sa bansa nila. So implementing the human rights, so matutulungan nila yung mga bansa na hindi ganun kaunlad para ma-implement yung human rights. How they paano gagawin ng bawat mga Asyano sa bawat bansa nila yung pagpapaunlad ng karapatan ng tao. Depende doon sa kanilang katatayuan at situation yan, sa bawat mga bansa. So ngayon, ang pagpapairal ng human rights sa ASEAN perspective ay dapat na basehan kamit ng kaunlaran at kapayapaan at justisya at kaayusan sa ating rehiyon at bawat bansang kasapi ito. So yan yung ating boses sa ating ASEAN na bilang nagsusulong ng karapatang tao. Sa susunod na ASEAN meeting sa 2026, nawa yung ating bansa ay magtimon ng mahusay mula sa ating Pangulong Marcos na patutunguhan ng ASEAN at pananatili ng prinsipyo at layunin nito. So yan, sana makatimon yung ating Pangulong Marcos, yung pamahalaan natin in ASEAN perspective. Kaya doon nga ay pag-ibayuhin niya yung isulong niya pag-ibayo ng karapatang pantao so that yung mga Asyano lahat sila natubo ng pamahalaan nila at makapamuhay according to rights yung bawat mga Asyano, di ba? Sana yun ay maging maigting na perspectives ng ating Pangulong Marcos na pag-ibayuhin yung ASEAN perspectives of human rights. So kanyang paigtingin yun. So everybody, at matutulungan ng Pilipinas ng ASEAN kung kailangan matulungan tayo in implementing human rights or pag-ibayo nito or tayo makatulong din sa kanila or sama-sama magtutulungan in implementing human rights. Yan. Lalo lang hindi pa yung bansa na hindi pa talaga fully nakakamit yung karapatan ng tao. So yan, sa ibang impormasyon naman na ating nakalap ay naway yung pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at Mother Mary, ang ASEAN at ating bansa. At makamit nito ang pamumuhay na nais ng ating Panginoong Diyos sa lahat mula dyan sa karapatang pantao. Yan. Sana yung pagpalain ng pagpupuyir ng karapatang pantao, yung ASEAN, ang bansang Pilipinas at siyempre yung United Nations, na mapag-iral ito, maliwanagan yung buong mundo. Bansa natin yung ASEAN to implement human rights. So sana gabayan tayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Mother Mary, para yung mga pamahalaan nila na mag-victim ng pagpapairal ng human rights para sila ay mapumuhay according to rights. Ang lahat mula sa nais ng ating Panginoon Diyos na pagpapala ng mundo ito na tayo kung paano tayo makapamumuhay ng maayos. Yan. Sa ibang impormasyon naman na ating nakalap ay yung ating Pangulong Marcos ay lalagdaan yung postponement ng barangay and SK election 2025 ngayong December. Ang pinagtutuunan ng ating pamahalaan ng Pangulong Marcos ay BARMM parliamentary election sa October
2025. So yun yung pinagtutuan dahil sa peace talks yun eh. Para may iwasan na yung labanan doon sa Mindanao. So kung hindi magmamaterialize yung peace talk, so magiging magulo lalo yung Mindanao. Napakaganda ng sitwasyon ngayon sa Mindanao because of this peace talk na nagpairal nga nitong parliamentary BRM. So magandang bagay yan para yung Mindanao is magkaroon ng peaceful life, pamumuhay yan. With dito nga sa mga nag-aklas na mga MILF na kung saan sila ngayon yung sa kanila ngayon yung pamumuno ng BRM. So mahalaga ang eleksyong ito para sa kapayapaan sa Mindanao ayon sa ating Pangulong Marcos. So ating sinusuportahan, ating hikayat ang mga Pilipino, suportahan ang ating pamahalaan mula sa administrasyong Marcos na sa pag-postpone ng barangay election at para doon sa BRM election. So na ipagpatuloy ito sa 2026 na. So na lang ito. Kaya sangayon tayo na priority yung BRM elections at i-postpone yan doon na sa sa next year na siguro. So ating sinusuportahan din na yung panukala na gawing 4 na taon na yung barangay election. Siguro mas maganda. 4 years na siya na para barangay na state term. So yun, every 4 years. So kung yung iisipin na bawa yung every 3 years yun. So ngayon, parang sa susunod na panahon, parang sakop niya malaking gastusin ng gobyerno pag sa 2028 tas na yun. Sakop, di ba? Yung presidential election sa susunod. May election pa noong December, halimbawa, gano'n. Kaya, siguro, pag-ibahin para mayroong magkaiba ng pondo yan. So, maliwanagan ng ating Banal Santa Maria hanggang sa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. At yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, mabuti pamahala, tugunin yung karapatang pantao, batas ng hustisya. Sa gayon ay iwasan yung pang-abuso, korupsyon, opresyon, pang-api ng mamamayan. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Suportahan natin yung pamahalaan sa kanilang pagpapairal ng mabuting pamamahala, karapatang pantao, peace and order, yan, kapayapaan, yan. At makapamumuhay tayo ng mapayapa na unlad ayon sa karapatang pantao. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng sa ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo o anumang iba't ibang uri ng inyong pinanampalatayan na tayo ay naayon sa karapatan at mapayapang namumuhay. Instead na magulo, naghihirap sa ating pananampalataya. Which ang gusto ng Panginoon Diyos, protektado tayo, nakapumuhay tayo ng magaan. So, yun. So, muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay sa naman ang karapatang pantao sa linggong ito. Hinggil sa karapatang hinggil dito sa isyong ito na ating pinungayan na 58 founding anniversary ng ASEAN at yung postponement ng barangay. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.